O mga kabunyog, si Mike Defensor nagdeklara, nag-post, a-attend daw siya, dadalo daw siya doon sa gaganaping White Ribbon Movement Rally sa June 28 sa EDSA People Power Monument. Hindi ako ang problema nila. Ang problema nila ay yung hindi nila pag-address sa problema ng korupsyon sa ating bansa. Dapat may managot. Kaya nga itong June 28, may gagawing rally. Di ba? Yung mga religious leaders natin, hindi naman kami organizer dyan. Pero nakita nyo anong hinihingi nila. Dapat managot ang kurakot. At kami, nananawagan din ako, kami sasali, personal bilang Pilipino, kasama din ako doon. At palagay ko marami din sasama doon dahil marami na talaga ang galit. Ito kasing EDSA, itong White Ribbon Movement Rally, sa pinapangunahan ito ng simbahan at ng civil society. Lahat ng sangkot Nagsama-sama ang apat na malalaking religious groups para buuin ang White Ribbon Movement, isang kilusang kontra-korupsyon na walang sisinuhin o papanigang personalidad. Isang malaking rally na tinawag nilang White Ribbon Movement March ang itinakda nila sa June 28 sa EDSA People Power Monument sa Quezon City. Kasama rin nila ang ilang civil society groups. Inaasang nasa 10,000 katao ang dadalo sa pagtitipon upang magdasal at ipahayag ang mga saloobin ukol sa nagaganap na korupsyon sa bansa. Pagpapatuloy daw ito sa trillion peso march na una ng nangalampag kontra korupsyon ukol sa flood control scam. The Filipinos, tayong lahat, deserve a better future. And we ang believe daming mga Pilipino ngayon, subalit ang karamihan ay natutulog. wala tayong sinasamahang pinapanigang politiko o political position. Kasan ng korupsyon, litisin ng makatotohanan ang mga sangkot sa katiwalian, suportahan ng tunay na anti-political dynasty bill at ipatupad ng reforma sa eleksyon. Ayon sa mga grupo, ang paghahanap ng pananagutan, walang pinipiling kulay. Mayroon din ditong mga retired military officers na sasama. So maraming grupo ang sasama dito. Actually, nag-announce na ngayon, sasakayan nila Defensor at saka ng mga DDS. Nakita ko yung United People's Initiative nila retired General Romeo Pocis. Sasama din daw sila. Siyempre, sasakayan nila ito. Kasi kung sila lang, hindi sila nakakamobilize ng marami. Kung sila lang na mga DDS, iilan lang ang namomobilize nila. Panay pa bayad yung mga riders, yun ang nagagawa nila. Pero itong rallying ito, simbahan ito, civil society, retired military, hindi ito mga pro-DDS. Actually, anti-Duterte ang grupong to, itong mga nagrarally dito. Kaya lang, dahil nga ang panawagan anti-corruption, sasakay si Mike Defensor. Sumasakay na naman itong grupo nila retired Major General Pocis. Nag-post sila, a-attend daw sila. Ayan si Mike Defensor. Mayroong post ayan. Kaya lang, kumakalat naman sa social media, binabatikos yung post ni Mike Defensor. Sabi niyang lalo na ng mga organizers yung maraming grupong kasama doon sa rally sa June 28, sa Sunday na po yan, you are not welcome. Ayan hindi daw welcome si Mike Defensor at ang grupo nila. Kasi hindi naman totoong anti-corruption sila Mike Defensor. Paano naman naging anti-corruption yan? Mga tao yan ni GMA, mga tao ni Duterte. Ay corrupt si GMA, corrupt si Duterte. Tapos sasabihin nila anti-corruption sila. Wala namang dyan, wala namang maniniwala. Kaya ang ginagawa ngayon, yung mga organizers ng June 28 rally na yan, nakita nila yung post ni Mike Defensor na a-attend daw si Mike Defensor. Ayan, linagyan ng sulat na you are not welcome. Good evening, Kabunyog Daisy Kabanding. Yan yung ginagawa ngayon ng mga DDS. Ng mga organizers ng rally na yan sa June 28. Hindi welcome sila Mike Defensor. Hindi welcome yung grupo nila
retired Major General Pokis, yung United People's Initiative. Kasi nga, anti-corruption yung rally. Pero siyempre, kapag sumama ka sa rally na hindi ka naman totoong anti-corruption, sumasakay lang kayo, hindi ka welcome doon. Dapat yung totoo. Ay, halimbawa, sila Mike Defensor, tao yan ni Gloria, o paano niya masasabing anti-corruption siya? Sila yung nagtanggol ng mga korupsyon ni Gloria. Tapos ngayon, pro Duterte sila, pro Sara. O paano nila masasabing anti-corruption sila? O, wala yan. Sasakay lang sila dyan kasi gusto nila palabasin na maraming tao. Sila kasi wala silang maraming taong namomobilize. Ang makakapag-mobilize ng maraming tao, itong simbahan at saka itong civil society. Kaya yung a-attend sa rally sa July 28, hindi yan mga tao nila Mike Defensor. At sila Mike Defensor, mayroon silang mga vloggers, mayroon silang mga trolls, ikakalat nila dyan na kasama yung mga DDS sa rally na yan. Kaya tama lang. Ngayon may nakikita na ako. May mga post na yung mga organizer. Sabi nila, hindi welcome. O yan o, hindi welcome sila Mike Defensor. Tama yun. Itakwil sila dyan. Kasi hindi naman sila totoong anti-corruption. Paano naman naging anti-corruption? Sila Mike Defensor, pro Gloria Arroyo yan. Nung panahon, sila pa nga ang nagtanggol ng korupsyon ni Gloria. O, tapos ngayon, anti-corruption ka pero ayaw mong ma-impeach si Sara na napaka-corrupt. O, kung anti-corruption ka, okay, i-expose mo yung corruption umano nila Saldico at sa kanila Romualdez, okay yun. Pero, bakit yung sa Duterte? Hindi ba corrupt ang mga Duterte? Kaya yun? Walang maniniwala dyan sa grupo na yan nila Mike Defensor. Tama lang na hindi sila welcome. Okay, mga kabunyog, mga kawayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.